Magandang araw po, Mayor Dato Tocao Mastura. Kumusta na po kayo? Napakagandang araw rin po, Mark. Ako'y nasa kabutihang condition. Sa health ko, okay lahat. Preparing for the election. Mayor, meron pong nabalitaan kami na napag-alaman din po namin na kayo po ay very supportive sa ating mga kabataan. Lalong-lalo na po sa binigay nyo ng pagpapahalaga ang edukasyon ng kabataan, lalo na po sa Islamic Studies. Meron kayong mga madrasa schools na itayo at matagal nyo na po nga sinusuportan ito. Ano po yung kanilang mga kwento naging tagumpay para sa ating kabataan? Well, una pong kwento dyan is marami tayong naipapadala sa international contest. Kasi yung eskwelahan ko po ay paaralan ng mga bata na gustong ma-memorize yung Quran. Kung kanya gumawa ako ng mga madrasa for women and for men para i-memorize lang yung Quran. Bakit po? Kasi ito lang po ang paraan na magkaroon tayo ng katahimikan, peace, because the Quran sends the message of peace, yung meaning ng salam. So with this, magkaroon tayo ng mga bata, mga youth na matakutin sa Diyos at truly hindi sila gagawa ng masamang mga gawain. Kung kanya, marami na po sila ngayon. Hundreds of them now na makikita po ninyo, yung iba pinapadala natin sa international contest para may pakita natin na dito sa Pilipinas, marami tayong mga youngsters na talagang memorize yung Quran at magandang pagbabasa nila ng Quran. In fact, 2 times tayo nagpadala at nanalo sila sa top 5 sa international contest na yun. Arabic in all Muslim countries. No? Okay po, Mayor. At saka isa rin po, sa magkakapatid po, parang sa Mastura, no? Talagang kayo po ay tumutulong, hindi lang po sa kabataan. Ang balita ko rin po, meron po sa mga college, sa inyong mga siblings po, sa mga kapatid. Opo, meron po kaya kaming paaralan. Yung Sultan Kudarat Islamic Foundation po. Matagal na po yan, more than 20 years na. At ang president dyan, yung kapatid ko, si former Congressman Dato Michael Mastura. At ako po ang chairman ng Board of Trustees. And members po yung mga pamangkin ko, si Dustin, si Kokoy po. And we're happy na marami pong nag-graduate niya na nagta-top notcher sa mga examination. In fact, meron pa tayong naging top notcher dyan sa PNP examination. Sa mga latest products natin na nag-aaral ng mga college na, nagtatop sila. Mga scholars po sila sa different good universities. Ibig sabihin po pala talagang matagal na po pala talaga kayong tumutulong sa mga Opo, may free education tayo sa mga kabataan na who really are qualified na magkaroon ng libre sa eskwelahan. Talaga naman, no? Napakagandang balita po yan, Mayor. At sa isa ko pang tanong, Mayor, alam naman po natin, lahat naman dito nakakaalam sa buong Maguindanao na kayo po bilang Mayor ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, ay isa na po kayong veterano, isa na rin po kayong haligi ng politika sa ating lalawigan. Pero ngayon, tumatakbo kayo bilang governor ng Maguindanao del Norte. Ano po yung bago o kakaibang makikita ng ating kababayan sa inyo? Well, ang pagbabago po dyan is ako po'y kusang pinatakbo
ng UBJP party, pinamumunuan ng mga dating rebels natin na nandito ngayon sa BARB, like Haji Murad, the former CM, at yung bagong CM na si Sami Gambar, and also Iqbal or Mojir Iqbal. And I was asked to run through their recommendation at recommendation ng national government po. Magandang balita po yun, ano, Mayor? Sa karagdagang ating katanungan, kung kayo po ay palaring mahalal bilang governor ng Maguindanao del Norte, ano po yung magiging pangunahing prioridad ninyo? Well, ang prioridad po dyan is I would like to make Sultan Kudarat and Parang an industrial, municipalities through the corridor, Parang, the Ranun corridor, through Pulyok Port, no? And you will notice na sa dito po sa Sultan Kudarat, we have the biggest cornstarch factory po ng Lamsan, no? And I'm so proud to say that despite of all this all-out war, no, naging matatag ang tiwala nila sa akin na kahit na may gera noon, lalong nila pinalaki yung kumpanya nila. Despite of the fact that it's just siguro mga 2 kilometers away from the camp of the MILF dyan sa Darapanan. Oh, and this is a result of the peace and order condition in the municipality. And, magtataka ka po eh. Kasi yung kampo po ng armed forces at saka yung kampo ng mga rebels about 3 kilometers away po. Pero from 1976 to present po, wala tayong narinig na putukan between the two armed forces, the Moro Islamic Armed Forces and the Armed Forces of the Philippines. So, ibig sabihin po, kung pagdating sa security, kayang-kaya nyo pong stabilize yung both parties, or even yung sa kapayapaan ng lugar, especially ng Maguindanao del Norte. Opo, napanatili po natin yun despite of the fact that in other municipalities, especially in the 70s, no, putukan dito, putukan doon. Pero sa awa ng Diyos, when I became mayor of Sultan Kudarat in 1977, wala na pong putukan between the armed forces and the MLIF. At ito naman po, isang malaking mahalagang bagay din po ang usapin ng kalusugan. So, lalo na po sa mga liblib na lugar, ano po ang mga plano ninyo para sa mga health services sa ating lalawigan? Well, in fact, ginagawin natin yan dito sa munisipyo, no? Pumunta kami sa baryo, dinadala ko yung mga doctors, nagdadala rin tayo ng mga dentist, at full force po yung opisina natin, pati yung assessor, the treasurer, para kung may gustong bumayad ng taxes po, automatic, nandun ang assessor, nandun ang treasurer, no? And then yung mga bumabayad ng mga sedula ng mga karabaw. So, all the agencies involved po, DSWD, dinadala natin sa barangay. Halos every 2 weeks yan po, dinadala natin yung government closer to the people. So, ibig sabihin, hindi lang po sa pangkalusugan. Hindi lang po. At isa rin po dito yung ating Bangsamoro Senior Citizen. Kasama rin po ba sila sa inyong Of course, isa yan sa mga prioridad natin po. In fact, lagi natin sila pinapatawag sa munisipyo at binibigyan ng kahit konti mang may tulong sa kanila in terms of medicine or konting pera na may magamit sila ng pamimili kung meron silang mga kailangan po. That's a normal program of the municipal government po. Yung programa natin sa mga municipal, yung mga senior citizens. Meron din po tayo sa kabataan, no? Yung mga kinder grades program pala sa kanila, no? Namimigay tayo ng
mga notebooks, pencil, at there are months na inaano po namin, no? Ina-assemble itong mga bata na ito galing from daycare centers at dinadala po sa munisipyo. At meron din tayong mga parang contest sa kanila para makikita natin kung sino yung mga bata na mga matatalino para masuportahan natin ang kanilang pag-aaral po. Yung mga qualified po. Isa-isa pang ating mga katanungan din, ito po talagang inaabangan din ng ating mga kababayan. Ano po ang kabuang plataforma de gobyerno ninyo para sa buong lalawigan ng Maguindanao del Norte? Well, one is to push for implementation of coastal road in Sultan Kudarat up to Parang. Ang purpose po rito ay magkaroon tayo ng shortcut road along Simoy River papuntang Bukana po. And then, by that, mag-recommend tayo na lalagyan ng bridge doon sa dulo, Cotabato, Sultan Kudarat, para magkaroon ng connection po dyan sa sea line, no? At siguro magiging maganda ito, gaya ng doon sa Jeddah ba? Meron silang coastal road na pagkagabi, maraming nagpipiknik doon. So yun ang mga plano natin na mangyari sa Sultan Kudarat. Well, itouch din natin itong Quirino Bridge, no? Kasi matagal na po yan na nakatiwangwang po. So maraming nagko-question, nagtatanong kung bakit hindi pa yan natatapos. Bago ko lang po madiscover, nung mag-complain sa akin yung contractor. Sabi ng contractor, hindi namin natatapos ito, Mayor, kasi ang program of work is for repair. Pero nung halongkatin na namin po, hindi pala repair, kundi full construction of a bridge. Pero kagaya rin nung original bridge na. Kasi yan po parang palatandaan na kung saan ka na ba sa Sultan Kudarat na ba o Cotabato City. No? Yan po'y ginawa noong 1952 pa. No? It's a landmark. Kaya nung i-repair, sabi ko, kailangan ganun pa rin ang itsura. Kasi pag sinabing Quirino Bridge, Cotabato City na yan at Sultan Kudarat. That's the point there. So, dito sa sanitarium natin, General Hospital natin, problema po dyan nung pumunta ko, kulang yung tubig. So, palagyan natin ng water impounding para po continuous yung supply ng tubig dyan po. Yan po ang nagiging problema dyan. Mahina po ang agos ng tubig. Pangapat po, although it's really not the job of the local government na i-repair yung Simoy Bridge kasi laging may complaint dyan. So ang ginawa natin po, nag-request tayo sa National Government, Public Works na i-repair ka agad dyan at otherwise malapit ng babagsak yan. Kaya undergoing na po yung repair niyang bridge na yan. So yan ang isa sa priority na ginawa natin na get the attention of the national government. Susuportahan po natin yung industrialization program na makonect ang Sultan Kudarat and Iranon corridor kasi nandiyan po yung malaking pantalan sa yung Pulyok Port po dyan sa Parang po, no? Kaya gusto natin i-revive yan kasi there was a year na nung may corporation kami na noon, yung PTC, no? Ang nag-anchor po ng mga barko dyan is every month, 21 big ships. At saka meron din passenger ships na nag-anchor dyan. Pero there was a time na nagsimulang mamatay yung bridge. Yung port. Hanggat wala na pong di pasahero na mga barko na nag-anchor dyan. Mabutit at nabili po ng Lamsan Cornstarch Factory yung PTC. So ngayon sila nang nag-operate ng wharf na yan at pumapasok po yung mga malalaking barko po dahil nag-import po sila ng
ng corn galing sa ibang bansa. So yun lang po ang nag-aangkor diyan na barko. So we want to revive that siguro in coordination with the BARM dahil under sa kanila yan, we're going to rally over it na bigyan pansin itong Puyuc Port para po they can convert it into an industrial area, no? Kasi malawak po diyan yung area na pwede po tayong magkaroon ng mga big industries diyan, mga factories, no? At ang purpose kasi niyan is yung binibigay na 10 years na binibigay na tulong sa BARM, paano kung natapos yung 10 taon? Kailangan po kumita yung mga tao natin. Kailangan po may sariling source of income na malaking income ang BARM. So, through industrialization ng Puyuc Port mula Sultan Kudarat at meron na po dito tayo yung Lamsan Cornstarch Factory, no? Nagiging catalyzer po ito. Example po sa ibang mga malaking kumpanya na mag-establish na kanilang mga negosyo dito. Because this is a sign that there's already stable peace and order here in Sultan Kudarat and the Iranon area. Napakaganda po pala, Mayor, kasi para ng economic hub sa Maguindanao del Norte. Precisely po. Precise po. Yung po ang kuha natin, target natin na magiging economic hub Sultan Kudarat, Sultan Mastura, and the Iranon Corridor. Para magkaroon tayo ng employment. Tuloy-tuloy po. Tuloy-tuloy po. Pagtulong sa mga tao. Kasi kung gobyerno ng asahan natin, limitado po ma-employ dyan. So kung meron tayong mga factories and other establishments, industries, magkakaroon po tayo ng lugar na mapagkitaan ng mga tao. Like Lamsan po, ang dami po nating mga laborers dyan. Galing sa Cotabato City, galing sa ibang munisipyo. So nagiging nabubuhay yung mga tao na may specialization. So, ibig sabihin po, Mayor, sa inyong pamumuno, pag nag-umpisa po yung economic hub, magkakaroon na po ng businesses, and then peace. So, maunlad po yung bayan. Of course, kasi kung nabubuhay ang tao, hindi na yung makakaisip ng anuman na gaya ng, yung naging magulo tayo. Kasi yung buhay po ang problema ng tao. Pag naghihirap, yan, magkakaroon tayo ng magnanakaw, ganyan. So kung may trabaho yung tao, doon na lang siya, no? At magiging masigasig sila. No? Yung kwan po, kailangan po natin na may sulong yan kung malakas yung electrical power natin, electricity, no? In fact, may BRC ko nata si Baydimpo, no? Na itong Cotabato Light, paabutin dito sa Sultan Kudarat, ang Parang, kasi nasi-short pong Magelco, no? So kailangan may another power po, source of power. At kung kukulangin man yan, mayroon tayong sariling power plant ang Lamsan na pwede rin i-connect ron para yung mga gusto magkaroon ng industrial business dito, hindi sila magalanganin dahil malakas po ang electrical power natin. Isa sa mga programa rin natin, isuportahan natin yung program, yung Parang Hospital, no? In terms of providing funds, ipondo po natin doon para yung may sakit, nangangailangan ng tulong, at least may pondo na po yung probinsya at matulungan yung mga ilang mga pasyente, no? Especially yung dalawang ospital. Ito ang ospital din dito sa Sultan Kudarat. Yung dating sanitarium po, nagiging general hospital ngayon, no?
provide subsidy, education subsidy ta mga estudyanteng qualified, no? Hindi naman pwedeng, alam mo, nakakaano kasi yung mga estudyante kung may mga estudyante kasi na pumupunta sa eskwelahan para pumunta lang, no? Pero ang kuha natin dyan, kailangan din naman may qualification. Hindi yung 75 ang grade, susuportahan. The fact na 75 yung grade niya, ibig sabihin, hindi yan nag-aaral, nag-aaral lang. No? Iba yung nag-aaral lang at talagang nag-aaral. So, bigyan din natin ng limit, yung ano na kung sino yung bibigyan natin ng tulong. In fact, as a mayor, marami na po akong natulungan ng mga bata at mga professional na po sila ngayon. Tinutulungan natin, pero hindi sa kundi personal na tulong. Pero with this, siguro lalagyan natin ng funding yan kung tayo ay maupo sa probinsya. At alam po natin na marami na rin po naging successful sa inyong mga tulong, lalo na po yung sa mga hindi makapag-aral at nakapag-aral. Opo, marami na po tayong natulungan ng mga professionals, engineers, no, mga nurse, and kadalasan po mga midwife kasi yun ang simple na pag-aralan, no? So, marami na po tayong natulungan. Yung iba nagtatrabaho na po dito sa sanitarium, no? Yung sa healthcare naman, no, iniisip ko na magkaroon ako ng window para yung nangangailangan ng mga gamot, pupunta doon, and then siguro, ang gagawin ko dyan is, pupondo ako dyan sa Mercury drugstore para yung tao, pag yung pasyente or nangangailangan ng gamot, pupunta lang doon sa window na yun, sa Capitol, and then, pabigyan natin ng tulong, parang reseta, dadalhin sa pharmacy, ibibigay lang yun, libre na. Kami na lang magpupondo po. Napakalaking tulong po yun para sa mga mahihirap nating kababayan. Another thing is to ask the BARM, no, to revive yung yung TESDA Center. Kasi noon po nung tempo ng ARM, marami pong mga bata na nagtitraining dyan, no? Pero ngayon parang dinala sa city. Kaya sayang yung dinonate namin na 1.5 hectare para dyan sa TESDA na yan. Kasi yung mga bata doon na nag-aaral sa city, hindi na ginagamit yung TESDA building na ginawa dyan sa donation namin. So hopefully, I'm going to request the BARM na i-reactivate yung yung TESDA center na yan. No? Hanggang ngayon, nandiyan po rin yun. Nandiyan pa rin po yung eskwelahan po. Sayang kasi, nag-donate kami tapos hindi rin magagamit. Oh. So these are some of the few programs that we are going to execute at our level na makakaya. Yun na nga, Mayor, ano? Napakaganda po ng mga mensahe talaga. Especially yung business hub na binabanggit nyo. Yun yung kakaiba sa lahat. Yun yung out of other, parang yung mindsetting ng ibang tao na hindi sometimes sasali, pero yung business hub sa isang area na dating naging conflict, naging magulo, no? Yung unrest. Pero by this time, dahan-dahan na siyang nawawala, dahan-dahan na siyang na true. Siyempre, mauna yung peace. Pero ang importante talagang parang dumadaan sa mga panaginip ko, no, when I became a mayor. Kasi masyado akong concerned sa thousands of hectares of land along Rio Grande, no, yung both sides of Rio Grande na hindi po sumisilbi ngayon dahil po laging baha. Kaya po kung sumakay kayo ng eroplano, makikita po ninyo na halos parang dagat na yan eh. Yung mga coconut plantation dyan noon na nawala na. Dahil lagi pong umaapaw yung tubig, no? Yung Rio Grande, nanggagaling po sa Ligawasan. Kasi yung source ng tubig po pag umulan, galing Cagayan. Tapos nagiging basin ng Ligawasan, tapos pupunta, naging
naging catcher kami dito sa Sultan Kudarat. Kasi siyempre kung nandyan na yung tubig, lagi kaming binabaha. And the best solution here is, sana, siguro with the cooperation of BARM, kasi silang makakaya dito, hindi kaya ng probinsya yan. Magbili sana sila ng mga dredger, kasi kukunti lang magastos dyan eh. Crudo lang eh. So pag nag-dredge yung Rio Grande, lalalim po dyan. Noon po mga lansa po pumapasok dyan. Pero ngayon lalo na doon sa Bukana, kung low tide, pwede kang tumawid eh. Na hanggang dito lang yung ano. So, the best way here is for to program this. Although, dapat yun sa public works, no? Pero dahil naman billion ang pinag-usapan na pera ng BARM, siguro pwede naman bigyan ng kapiraso dyan. Yearly budget, siguro 5 billion a year. Or kahit hindi gano'n, kasi ang magagasto dyan, kung meron tayong dredger, yung kwan lang po, yung crudo lang po. So, by that, we'll be having thousands of hectares na talagang lupa na pwede nating gamitin for farming. Especially plantations. Napakalawak po yan, Mark, na nasasayang. And naghihirap ang pamumuhay ng tao dyan. Dahil, yun na nga, halos fishing na lang po ang hanap buhay nila. Ang akin po, Mayor, isang napakagandang, it's a bright ideas. No? Kasi po, nag-umpisa po doon sa binanggit yung business hub. Ito ngayon, yung pag-dredging na yan, na magkakaroon ng way, parang bumabalik sa alaala, yung panahon po ng Chinese, na nakalusot po yung mga lancha across Dulawan. Oh. So that, actually, the time, it was the first trading center. Yes. So yun din po yung gusto nyo mangyari dito. Yes. Wow. Napakagaling po. Napakaganda. At sa palagay, magagawa yan dahil billion yung pinag-uusapan natin sa BARM. So, I think it can be done. Masaya pa yung mga tao. At kung sino ba yung kumbaga sino bang magiging sponsor niyan eh. Kahit yung pag ano lang yung sponsor yung bill eh. Or any ordinance there na mag-appropriate ng pera para dyan eh. Magiging hero siya. So with the support of BARM, siyempre yung effort po ninyo. So ito yung pagtutulungan ng bawat isa. Yes. Kasi ang ganda niyang, Mark, kung nangyari, siyempre magiging kalsada siyempre itatambak sa dapian, sa tabi ng ilog. So magiging, parang highway yan hanggang doon sa Ligawasan. And it can be a tourist attraction. You know? It can be inviting tourists to come here para makita nila yung especially yung iba, di pa nakikita yung sinasabing Ligawasan na may gasolina raw. So, napakaganda po. Punong-puno po ng mga ideas, lalo na po kayo. No? Hoping po na pagdating ng panahon, kayo po makapagsilbi. At share po yung inyong mga bright ideas, lalo na po dito sa ating mga kapatid na Bangsamoro, no? Lalo na po sa Maguindanao del Norte. So, yung sa ating closing po, Mayor, ito po isa. Ang panghuli po, ano po ang inyong mensahe sa mamamayan ng Maguindanao del Norte na naghahangad ng tunay na pagbabago at mahusay na pamumuno? Well, my last statement is to appeal, no? Lahat tayo, lalong-lalo na yung mga Bangsamoro, ay kailangan po pumunta sa presinto pagdating ng halalan. Meron po tayong laging sinisigaw, no? Matutano means maglaban tayo. Well, naglaban na tayo noon. Ginamit ang baril. Ngayon, nasa gobyerno tayo, ibang laban ngayon. Ang laban ay lapis. Kahit anong pagsabi natin, laban tayo, kung hindi tayo pupunta sa presinto,
matatalo rin tayo. Pero kung pumunta tayo lahat sa presinto at bumoto ng mga kandidato ng UBJP, siguradong sigurado na ang mamumuno sa BARM ay mga membro ng UBJP. Yung mga taong napagod para ma-establish ang BARM. Otherwise, baka ibang mga tao ang magiging membro ng parliament. Kung kaya, I am appealing to you, huwag lang tayo sumigaw ng hanggang maglaban, magmato, kundi maglaban tayo, pupunta tayo sa presinto at bumoto. Ikaw man ay matanda, ikaw man ay qualified na bumoto, pupunta tayo sa presinto sa Mayo 12. And then that's a Monday. Pakiusap po sa lahat ng membro ng Bangsa Moro Party, UBJP, na lahat tayo ay pumunta sa presinto. Maraming salamat po.